Isang magandang gabi sa inyong lahat. Nandito tayo na naman sa episode natin para sa Gabi ng Lagim. Ang pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa top 10 probinsya sa Pilipinas na kilala sa aswang o true stories at mga folklore. So, isa-isahin natin ang 10 probinsya sa Pilipinas na pinag-uusapan ang mga aswang at mga folklore. Ito na mga katropa. Simulan natin sa mundo ng mga kapre at mundo ng mga tiktik. Naniniwala ka ba sa aswang? Sa Visayas at Mindanao, hindi lang ito basta kwento. Ito mga katropa ay bahagi na ng kultura. Mula sa tiktik sa bubungan hanggang sa manananggal na humahati ang katawan. Ang Pilipinas ay tahanan ng pinaka-nakakatakot na mitolohiya sa buong mundo. Ngayong episode natin, tutuntunin natin, iisa-isahin natin ang 10 probinsya sa Pilipinas na kilala sa mga kwento tungkol sa mga aswang. Mula sa Capiz hanggang sa liblib na probinsya at bahagi ng Mindanao. Pero hindi lang ito gabi ng lagim, gabi ng katatakutan, gabi ng kababalaghan. Aalamin rin natin ang katotohanan sa likod ng mga alamat na ito. Ano nga ba ang pinagmulan nito? Bakit baga usong-usong pagkwentuhan ito at ginagamit na panakot sa mga bata? Ito ba ay isang totoong nakakatakot? Totoong kwento? Tara, tuklasin natin mga katropa. Himay-himayin natin ang aswang hotspot sa buong Pilipinas. Ang number 1 na talaga naman, eto kapag sinabi mong aswang, eto talaga yung probinsya na unang pumapasok sa isip natin. Ang Capiz. Ito yung sinasabi nila, aswang capital of the Philippines. Totoo ba ito mga katropa? Kilala sa tiktik at wakwak na kumakain ng mga atay. Ito yung kwento na laging kwento sa mga bata mga katropa. Ang X-linked dystonia Parkinsonism o XDP o lubag ay nagdudulot ng paninigas ng katawan. Sa sinaunang panahon, napagkakamalang aswang ang mga pasyente nito. Sabi ng mga Capiz noon, walang aswang sa Capiz kasi ang mga tao doon, mga gwapa, kagwapo, madamo. So ibig sabihin, maraming magaganda at pogi sa kanilang bayan. Pero hindi pa rin maikakaila na every time na pinag-uusapan ang tungkol sa aswang, yung probinsya nila ang unang lumalabas at gustong i-link ang aswang stories. Number 2 mga katropa, ang tirahan ni Teniente Guimo. Ito talaga isa sa mga kwento pagdating sa mga aswangan. Ang Iloilo. Ang alamat kasi ng kwento ni Kapitan Guimo ay nagsimula sa Duenas, Iloilo. Siya raw ang pinuno ng mga aswang na nagpanggap na tao noong unang panahon, na ibig sabihin nagpapanggap na tao kapag araw at sa gabi nagiging aswang mga katropa. So, may katotohanan ba ang kwento na to o madalas lang gamitin para ituro at ipanakot sa mga estranghero o mga dayo mga katropa? So, kahit tayo napanood natin yung kwento ni Kapitan Guimo sa pelikula, pero hanggang ngayon natatakot pa rin tayo every time na pinag-uusapan ang Teniente Guimo. Ang number 3 naman mga katropa ay ang lupain ng mga mangkukulam. Ito ang sinasabi nila, antike. Bakit nga ba mga katropa sikat sa mga albularyo o mangkukulam na kayang magsumpa ang antike?
Ang katotohanan mga katropa, ang Siquijor at Antique ay madalas mapagkamalan na sentro ng mga ganitong uri ng gawain. Ibig sabihin, sentro ng pangkukulam dahil sa kanilang malakas na tradisyon sa panggagamot and karamihan mga katutubo at mga matatandang mga ninuno. Kaya naman kapag pinag-usapan ang kulam, mangkukulam, mambabarang, eto kaagad mga katropa yung unang pumapasok. And ang ikaapat mga katropa is yung Himamaylan Terror ng Negros Occidental. Noong 2019, maraming residente sa Himaymalan ang nag-report ng sighting ng mga aswang. Ang mga sugat sa alagang hayop na akala ay gawa ng aswang ay madalas gawa ng wild animals. Pero hindi makakaila na yung mga residente dito sa probinsya na to, inandun yung takot sa kanila, lalong-lalo na yung mga kabataan. Number 5, coastal ng mga aswang. Ito ang probinsya ng Aklan. Ang kwento dito mga katropa sa mga baryo at kalapit dagat ay hindi nawawala ang kwento tungkol sa manananggal. Kapag sinabi mong Aklan, talagang laging usap-usapan at kwentong bayan ang tungkol sa mga manananggal. Lalong-lalo na pagdating ng gabi, piyestahan, inuman, at syempre kapag mayroong mga dayo-dayo. Ayan. So, puntahan naman natin mga katropa ang probinsyang kilala sa mga shapeshifters. Ano ba ito? Number 6, Mystical Island o yung tinatawag na Siquijor. Hindi lang aswang, hindi lang mga engkanto at hindi lang mga mambabarang. Napakaganda ng lugar ng Siquijor. Pero ang reputasyon ng Siquijor ay hinaluan ng mga kwento ng mga babaylan noong panahon ng Kastila na gusto nilang sugpuin. Ibig sabihin, ito yung mystical island na napakaraming mga nangyayaring kababalaghan. Kaya kahit anong ganda nito, inandun pa rin ang mga kwento at haka-haka, kuro-kuro tungkol sa probinsya ng Siquijor. Kaya naman, ito tinawag na Mystical Island of Siquijor. Number 7 mga katropa. Dito pumapasok yung mga tiktik sa kagubatan. Dito, mas kilala ang probinsya ng Masbate. Ang mga aswang dito ay mahilig sa mga buntis. Ito yung mga aswang, mga tiktik sa kagubatan na kapag may buntis, sumusunod. At sabi nila, kapag malakas ang tunog, ibig sabihin nito is malapit. Malayo ang tiktik, and kapag mahina na ang tunog, ibig sabihin nito is malapit ang tiktik mga katropa. Kaya naman, yung mga dayo dito, pinag-iingat at marami ang haka-haka at kwentong bayan tungkol sa mga tiktik sa kagubatan. Kaya kayo mga katropa, ingat-ingat kayo kapag naliligaw kayo mga katropa at dumadayo kayo. Lalong-lalo na, uso yung mga motorride ngayon mga katropa. Ngayon, puntahan naman natin yung kwento ng San Telmo, ang number 8, probinsya ng Mindoro Oriental at Occidental Mindoro. Ang kwento ng San Telmo o apoy na nagliliyab at naliligaw ng tao sa gubat, ito yung San Telmo. Ibig sabihin, nangahabol ito mga katropa. Ito yung parang apoy na bumibilog at bigla na lang nangahabol sa kagubatan. Sabi nila, ito ay will o the whips o natural gas na lumalabas sa latian. Sabi nila, base sa scientific explanation, ito yung mga gas na maaaring makita o makuha sa mga kagubatan na kapag sinindihan mo nagliliyab, mga deposits. Pero ang sabi naman ng iba, totoo ang kwento ng San Telmo at hindi ito gawa-gawa lamang. Ngayon naman mga katropa,
puntahan natin ang lokasyon ng Mindanao at Luzon. Isa mga katropa, ang Davao del Norte at Agusan, yung tinatawag na aswang sa plantation. Kasi nga, alam naman natin, maraming mga plantation dito mga katropa. Ang kwento ng mga aswang na nagtatago sa sagingan, nagtatago sa pinyahan, ay dito maririnig ang iba't ibang mga uri ng kwento tungkol dito. Yung mga aswang na bigla na lang sumusulpot kapag nahuli na umuwi sa bahay o inabot ng gabi, saka umaatake ang mga aswang mga katropa. So ang kwento ng mga aswang na nagtatago sa mga sagingan, nagtatago sa mga iba't ibang puno, sa kagubatan, talaga namang kinatatakutan. Kaya yung mga tao ay hindi talaga nagpapagabi ng todo-todo and sabay-sabay sila kung umuwi para wala nang maging sakripisyo mga katropa. And number 10, yung kabalan na tinatawag. Eto mga katropa, yung katanduanes, the horse-like creature, kabalan na aswang o parang tikbalang. Ibig sabihin nito mga katropa, dito sa Catanduanes, dito maririnig yung mga kwento na to at ginagawang panakot sa mga bata. So, pinag-iingat yung mga dayo, kahit ito ay folklore lamang, pero alam naman natin na kahit tayo kinikilabutan sa mga kwento na to mga katropa. So, pag-usapan natin ang katotohanan sa likod ng mga alamat na to. Kayo mga katropa, totoo nga ba ito o anthropology lang? Ang kwento ng aswang ay nagmula pa noong mga panahon ng Kastila. Ang mga babaeng leader o babaylan ay tinatawag na aswang para silaan ang kanilang kredibilidad. Isa pa, ang tiktik ay madalas na tunog ng Philippine Flying Lemur o kagwang. Ibig sabihin, ito ay parang ibon. At sa kapis, ang X-linked dystonia Parkinsonism XDP ay isang medical na kondisyon na nagpapapilipit sa katawan ng isang tao. Dahil sa kakulangan ng edukasyon noon, akala nila nasasapian o nagtra-transform ang tao mga katropa. Ang aswang ay, ang katotohanan dito, ito ay isang refleksyon ng takot ng mga Pilipino sa dilim, sa sakit, at sa tila hindi maintindihan na nangyayari sa ating lipunan. Ito ay paraan ng matatanda para pasunurin ang mga bata. Huwag kang lalabas, may tiktik dyan. Ginagawang panakot para at least sumunod sila agad. Kaya naman mga katropa, ang masasabi lang natin, ang aswang ay maaaring totoo bilang bahagi ng ating kultura at alamat. Pero ang mga flesh-eating creatures, iyan ay nasa pagpapasya muna. So ikaw mismo ang bahalang maghusga. Kayo mga katropa, alin sa mga top 10 probinsya ang pinaka nakakatakot para sa'yo? May personal ka bang karanasan? Comment mo naman sa baba mga katropa. And huwag kalimutang mag-like, mag-share, and mag-subscribe na rin para sa mas marami pa nating Pinoy horror documentaries. Ako nga pala ang inyong host, si Tito Jun. Mag-ingat gabi-gabi. Dito na kayo tumutok sa Gabi ng Lagim, Pinoy True Horror Story. Maraming salamat at paalam.